From this to this, charing. Pero seryoso, familiar ba kayo sa ginataang santol or sinantolan kung tawagin? Alam nyo ba na ang sarap nitong ulamin? Gawa ito sa prutas na santol. At yung ganitong luto na nagmamantika na sa gata ay talaga naman, mapaparami ang kain mo dito. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin nga natin ng santol at mas maganda sana kung yung malalaking santol yung gagamitin natin dito para mas madaling kayurin or gadgarin. Hindi ko po alam kung familiar talaga kayo sa ganitong klaseng luto sa santol. Usually kasi inahalo ito sa sinigang ginagawang pang-asim. Pero dito sa amin, simula nung bata pa kami, madalas na nagluluto na ng ganito yung mga magulang ko. So, after ko nga tanggalin yung buto dito sa santol, kinayod ko ito gamit yung pangkayod ng nyog. Pero kung wala naman po kayo nun, pwede kayong gumamit dito ng grater ng cheese. After natin itong kayurin, lalagyan naman na natin ito ng asin. Kinakailangan talaga na maglagay dito ng maraming asin para matanggal yung dagta at yung asim. At sa recipe pala natin ngayon, dito sa santol na gagamitin natin, hindi kasama yung buto. Bali yung balat lang yung gugulayin natin or yung gagataan. Haluin natin ito ng mabuti, then pigain para matanggal yung katas mismo dito sa santol. At ito na pala yung gugulayin natin, siguro mga 1 cup lang yan. Then huhugasan natin ito ng 3 beses at pipigain ng mabuti. At sa pagluluto naman ito ay napakadali lang. Sa isang kawali, maglagay tayo ng mantika at gigisahin natin dito yung bawang, sibuyas at luya. At pag nag-aroma na nga yung ating ginigisa, ilagay na natin dito yung kadalasan na ginagawang panahog, ang sardinas. Bukod sa mura na masarap pa. Nilagyan ko rin pala ng konting tubig yung lata ng sardinas para masimot talaga yung sauce na natira sa lata. Then ilagay na natin dito yung santol na piniga natin kanina at lutuin ito na mga 5 hanggang 6 na minuto. Bago tayo maglagay dito ng coconut milk or gata ng nyog, mga 3 cups yan or 600 ml. Haluin natin ito, then takpan at lutuin ng mga 30 minutes sa mahinang apoy hanggang sa lumabas na yung mantika mula doon sa gata or magmantika na. And after 30 minutes nga, ayan, nagmantika na rin itong ating niluluto. Tikman nyo na lang din kung okay na ba sa inyo yung lasa at maglagay tayo dito ng siling green. Takpan uli ito at lutuin pa ng another 5 minutes, then okay na po yan. At sa mga pampalasa, nasa sa inyo na po kung anong mga gusto ninyong ilagay. Pero ako, naglagay ako dito ng paminta, asin at MSG. At nagluto rin pala ako dito ng pritong isda. Ito kasi yung masarap na kaparis dito. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Dito sa amin pagka magluluto ng ganito, ang word na ginagamit namin, tara magsinantol tayo. Magsinantol, ibig sabihin magagata ng santol or magugulay ng santol. At saktong-sakto, yung puno na dating inaabangan ng mama ko na magbunga, nagbunga na ng marami. So yun yung hinarvest namin ng kapatid ko, tapos yun, ayan, niluto ko na siya. At kadalasan dito sa bahay namin, pag nagluluto ng ganito, ang expert dito yung mama ko. And sad to say, wala na nga si mama. So, ayan. Nagluto na lang ako para sa amin. So, wag na natin patagalin at malungkot. Kumain na tayo. Nagprito lang din pala ako ng isda, kaparis nito.